Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Si Sara Duterte, parte ng gobyerno. Ha? Pero kung makautos sa administrasyon, kala mo hindi siya pinapasahod ng taong bayan. Tinan mo itong statement niya, oh. Kapalmuks no? Kapalmuks, kung magsalita Kala mo hindi sumasahod sa gobyerno. Sabi niya, sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Di wow. Kung makautos si madam, kumilos na kayo. Ma'am, bago mo sabihin yan, ilang oras ba to? 5 hours ago ito. Kahapon pa, nung isang araw pa, nakipag-meeting ng presidente, Martes pa lang, miniting niya na yung kanyang mga gabinete. Marami ng announcement kung ano yung ginagawa ng gobyerno patungkol po sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ng diesel, ng fuel. Tapos kung magsalita ngayon, kala mo, ang daming alam. Kala mo, tumutulong. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kapal no? Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Sabi niya pa nga, kinakailangan daw po bumuo ng komite na magbabantay sa presyo. Ano magagawa ng komite mo? Andiyan na ang DTI, talagang hindi nag-iisip Andiyan na ang DTI. Ginagawa na ng DTI yan bago mo pa sabihin. Inutusan na ng presidente yan. Actually, yung iba hindi na kinakailangan utusan Alam na nila yung gagawin dyan. Magkakaroon talaga ng pagtaas ng presyo ng langis, ng fuel, ng petroleum, ng gasolina. Dahil nga, magulo dyan sa Middle East. Yung dinadaanan ng langis, ng krudo, apektado. Kaya nagtataas ng presyo. Magkakaroon talaga ng paglobo. At hindi kasalanan ni PBBM yan. World crisis po ito. Nasa crisis po tayo. Hindi lang Pilipinas ang nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng gasolina, langis, petroleum, kuryente. Dawit-dawit na po yan. Tapos kung magsalita si Sara, kala mo walang ginagawa ang gobyerno. Ma'am, FYI sige, brief natin yung mga DDS na nakikinig din sa atin. Nakikipag-usap na ang presidente sa Kongreso na bigyan siya ng emergency powers. Diba? Para makontrol yung pagtaas ng presyo. Tanggalin yung excise tax. Tanggalin ba yung buwis na ipinapataw sa gasolina, sa crudo, sa diesel, sa langis na pumapasok sa bansa para mapababa yung presyo. Inanunsyo din ng presidente na magbibigay ng subsidiya sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa mga transport drivers dahil alam ng presidente kung ano yung epekto ng gera na yan. Hindi mo pa sinasabi yan, naisip na ng presidente yan. Tapos kung magsalita ngayon ang masaklap dito, ma'am, parte ka ng gobyerno, dapat tumutulong ka na Yung pinakasimple lang, sige, information dissemination. Gawa kayo ng mga art card, gawa kayo ng information campaign. I-inform ninyo yung taong bayan, ito yung pwede nyo gawin. Magtipid kayo. Ganito, paano kayo makatitipid? Nakatulong ka sa gobyerno. Hindi mo pwedeng idahilan, wala kaming budget. Ang dahilan kasi lagi ni Sara, walang budget Example, yung humihingi ng tulong sa kanila, ano ba funeral assistance ba yan? Medical assistance? Ang sabi, wala kaming budget, di namin kayo mabibigyan. Tama ba yun? Laging dahilan, walang budget. At ang bastos ng pagkakasabi. Sana sinabi mo, i-refer namin kayo sa DSWD, yan, pwede kayong humingi ng tulong dyan. Kasi hindi namin mandato yan, wala kaming budget dyan, etc. Hindi yung sasabihin, hindi kami binigyan ng budget, kaya hindi namin kayo mabibigyan ng medical assistance. Ang bastos, di ba? Halos hindi na magtrabaho. Nagtatrabaho pa kunti-kunti, pero halos hindi mo na maramdaman si Sara Duterte na nagtatrabaho. Kesyo walang budget. Pinapatakbo ng salapi Gusto lahat pera-pera Si Leni Robredo noon, nakakakilos naman yan kahit mas sobra-sobra pa nga yung ginawa ni Digong kay Leni Robredo, pero nakakakilos si Leni Robredo. Pero matindi itong si Sara Sabi niya, kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Bantayan? Bantayan lang? Ganun lang yon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Babala at paliwanag. Simple. Kaya mo nang gawin yan Information Communication Campaign. Babala lang pala Tumulong ka. Ang dami mong trolls paggamitin mo yung mga trolls mo. Ang dami mong vloggers paggamitin mo yung mga yan. Pagganahin mo yung mga yan para inform yung taong bayan. Kasi tumutulong kami sa gobyerno. Ipinapaliwanag namin kung ano yung ginagawa ng gobyerno. Kanina lang may post tayo. Ano yung sinasabi ng gobyerno? Sa mga
nasa executive branch, 4-day work week, 4 na araw lang po yung kanilang pasok imbis na 5. Yung mga magmi-meeting physically, baka pwede naman online nyo na lang gawin yan. Yung mga team building, ipinagbabawal. Kasi kinakailangan makatipid ng mga ahensya ng gobyerno ng 10 to 20% ng kanilang kuryente at ng kanilang fuel consumption, ng kanilang mga gasolina. Yan ang ginagawa ng gobyerno. May memorandum circular na inilabas dyan para sa executive branch. Oh, Sara, sana yun, tulungan mo yung taong bayan, i-inform sila. Paano kayo makakatipid ng gasolina at kuryente? Hindi yung kung mag-utos ka as if you are not part of the government, di ba? Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya. Correct. Tulad ng pag-carpooling. Gulo ng statement no? Tulad ng pag-carpooling. Bisikleta at pwedeng ayusin lang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ayan, ganyan. Gawa kayo ng mga campaign. Para makatulong ka, di ba? Parte ka rin naman ng gobyerno isa pa, ito pang masaklap kay Sara Duterte, Pabiktim to ngayon Pansinin ninyo ha. Napapansin ninyo, kaliwat kanan nagpapa-interview siya sa mga kakampanyang media ha. Pabiktim siya, kesyo bakit daw siya pinupunterya. Laging ganoon pabebe Hindi na nga nagtatrabaho na parte ng gobyerno, kumakautos pa, etc. Pero pabiktim pa, aping-api. Siya daw ang inaapi ng gobyerno, pinagtutulungan ng mga BBM supporters, ng anak, ng First Lady. Yan ang lagi niyang sinasabi Sabi nga sa nabasa ko kanina, masyadong gas-gas na yan na script mo, ma'am. Diba? Sino pang kakagat niyan? Sabi pa naman Kabayan Black, stop playing the victim. Drop gas-gas the script. Drop gas-gas na script of conspiracy claims. Best friends niya, yung Kabayan Black. Yung grupo ng Gabriela. Yung grupo ng Anak Bayan. Yan. Lawmakers from the Makabayan Bloc on Saturday urged Vice President Sara Duterte to stop playing the victim and abandon what they called a gas-gas na script of conspiracy claims to dismiss questions over her confidential funds. At ang masaklap pa ang sinasabi pa nito mga dilis, magulo na din sa Middle East. Mataas na yung presyo ng langis. Tataas ang presyo ng kuryente, ng gasolina, lahat. Bakit impeachment case pa rin po ni Sara Duterte ang pinag-uusapan? Abay, dapat lang. Hindi mo naman pwedeng i-disregard yung impeachment case ni Sara Duterte. Ano yun? Absuelto na lang siya sa pagwawalda sa kaban ng bayan? Ganun na lang yun? Which na lang yun? Hindi pwede. Diba? Kailangan niya pa rin panagutan niya. Nasaan ang accountability? Kasi kung hahayaan lang ng House of Representatives, hindi pag-uusapan yan. Kung hihinto lang tayo sa issue dyan sa Middle East at hindi pa panagutin itong si Sara Duterte, pamamarisan yan. Matutuwa pa nga yung mga yan. Masaya pa yung mga yan kasi na-absuelto si Sara Duterte. Kunyari, aping-api. Yan ang pinapalabas nila. Tandaan natin, millions of pesos ang nawala sa kaban ng bayan sa confidential funds. Dahil winaldas ni Sara Duterte. Malinaw na malinaw yan. Bukod sa pagiging playing victim, kala mo siya lagi yung sinisisi, pilit na ibinabato ni Sara Duterte o nililink niya lagi kay Romualdez. Si Romualdez, yung balak tumakbong presidente, siya naman yung nag-announce. Ganyan ang ginagawa ni Sara ngayon Pansinin mo Okay, isa-isahin ko Kung makapag-utos sa gobyerno, kala mo hindi parte ng gobyerno. Pangalawa, aping-api siya. Sa impeachment case na to, may gulo sa Middle East, itigil ang impeachment case. Kasi aping-api siya. May mga conspiracy theories pa siya, etc. etc. Pilit na isinasawsaw niya si Romualdez. Pilit na binabato kay Romualdez. Kesyo si Romualdez yung tatakbo sa pagka-presidente, hindi siya. Samantalang siya itong nag-announce. May narinig ka ba kay Romualdez? Nag-announce siya. Natatakbo siya sa pagka-presidente? Wala. Pakita ko sa inyo itong video na to. Tignan mo, mapapahiya itong si Sara Puro si Romualdez ang sinisisi. Merong isang taga Mindanao na nirecruit siya. Wait lang. Bago to Merong isang taga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for president. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na taga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan.
So doon ko unang na-confirm. Direktang itinuro ni Vice President Sara Duterte si dating House Speaker Martin Romualdez Romualdez na naman. na pangunahing dahilan sa likod ng impeachment move laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, ito ay upang bigyang daan ang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 ng dating House Speaker. Sa kanyang pahayag, sinabi ni VP Sara na batid niya ring may alam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinusulong na impeachment sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, "Don't worry, I'll take care of you." So parang nagulat ako na parang nagsinungaling ka kagabi na hindi mo alam ang impeachment. Why do you need to take care of me? You know something. Diba? Gumagawa na naman ng kwento ito. Una, isinisisi na kay Romualdez yung impeachment case na yan. Sa tingin mo ba? Sa tingin nyo ha? Ang Makabayan Bloc na nag-file ng impeachment cases, in-endorso nila, no? Sa tingin ninyo, makikinig kay Romualdez yan? Sa tingin ninyo, si Franz Castro, yung Gabriela, itong si Reneco, makikinig sila kay Romualdez? E binabanatan niya nila yan eh. Kung si Romualdez na may kapakanan, bakit magfa-file yung mga yan? Pangalawa, tingnan ninyo yung investigasyon dyan sa House of Representatives. Sino yung umamin? Mga tao niya mismo sa OVP, mga tao niya mismo sa Department of Education. Umamin sila na sinusuhulan sila. Utos ni Romualdez yun. Mga tao niya yun, umamin. So kasalanan pala ni Romualdez yan kung bakit may impeachment case si Sara Duterte. Ganun. At alam daw po ng presidente. Ako naniniwala ako, alam ng presidente lahat yan. Presidente yan eh. May access lahat yan sa Intel report. Pero hindi lahat ng alam ng presidente dapat sabihin sa'yo. Ganon din tayo mga spectators. Tayong taong bayan. Hindi lahat ng mga nangyayari sa bayan, confidentials yung iba dyan, hindi dapat natin malaman. Meron pa rin niyang privacy, meron pa rin niyang secrecy, lalo na kung mga confidential information na pwedeng mag-disrupt sa order ng lipunan. At naiintindihan natin yan. Biglang sisi ngayon kay Romualdez. Kesyo tatakbo si Romualdez sa pagka-presidente. Kesyo kinakailangan siyang i-impeach kasi ang paniniwala nila sila yung pinakamalakas. At kailangan matanggal siya para si Romualdez si manalo. Aba, matindi, di ba? Iba talaga mga playing victim na. Ang dami mga speculations para masisi kung sino-sino yung mga dapat niyang sisihin. Hindi na nga nagtatrabaho. Ganyan pa umasta. Yan si Sara Duterte. Tapos gusto niyo maging presidente yan. Eh di good luck sa mga DDS na nakikinig sa atin. Isang malaking good luck sa inyo pag naging presidente yan. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po naka-like and follow. I-click nyo lang po yung follow or like dyan sa Facebook. You should subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. Magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.